maiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Hener nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Bagong bagyo, inaasahang agad ring lalabas ng PAR ngayong araw. Vice President Sara Duterte dumalo sa isinasagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa budget spending ng OBP. Ilang pangalan na umunoy iniuugnay sa Angels of Death, binaberipika ng Civil Security Group. Huling pagdinig ng Senado kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo nakatakda sa September 24. Investigasyon kaugnay sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy, sunod na sasalang sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Mahigit 200 tao patay sa mga pagbaha at mudslide sa Myanmar. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 18, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ni retired General PAGCOR official na hindi si Senador Bato de la Rosa ang pinag-uusapan sa Intel community na isa umanong dating PNP chief ang tumulong sa pagtakas ni Alice Guo. Samantala, tinukoy naman ni Senador Risa Hontiveros ang 5 fish farms na umunay pagmamay-ari ni na Alice Guo at Sual Mayor Liseldo Calugay. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Dating chief ng Philippine National Police o PNP ang tumanggap umano ng pabuya para sa pagtakas ni Alice Guo alias Guo Waping. Ito ang isiniwalat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa patuloy na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan ng dismissed Banban Mayor. Ayon kay retired General Raul Villanueva, Senior Vice President at Security and Monitoring Cluster ng PAGCOR, hindi pa kumpirmado ang naturang impormasyon. Ngunit napag-uusapan anya ito sa intelligence community. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Kinwestiyon naman ang impormasyong ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang isa ring former chief PNP. Pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Guo? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Ayon naman sa ilan sa mga law enforcement agency, patuloy pa rin silang kumakalap ng impormasyon kaugnay sa pagtakas ng grupo ni Alice Guo. Samantala, natuklasan naman ni Senador Risa Hontiveros na may 5 negosyo na pawang mga fish farm na tinutukoy na kapwa pagmamay-ari ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay at Alice Guo. Paliwanag ng mambabatas, nakarehistro ang mga naturang negosyo sa ilalim ng mga kahinahinalang business name kung saan isa sa mga owner ng mga ito ay ang executive assistant ni Mayor Calugay. Sinabi rin ng alkalde na magkaibigan lang sila ni Alice Guo. Siguro wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. Itinuturo si Mayor Calugay na may partisipasyon rin umano sa Pogo operation na konektado kay Alice Guo at posible ring sangkot ito sa pagtakas ng mga magkakapatid na Guo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Itinakda na ng Senate Committee on Women ang schedule para sa huling pagdinig kaugnay sa issue ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa komite, isasagawa ang huling Senate hearing ukol sa POGO sa September 24. Ito ay bilang paghahanda na rin sa gagawing transition ng komite para naman sa pagsisimula ng investigasyon sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Naniniwala ang Department of Justice o DOJ na sa Pasig City Regional Trial Court na isasampa ang lahat na maaaring maging kaso laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Kasunod na rin ito ng naging kautusan ng Korte Suprema. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye kaugnay dito sa sinasabing dapat lahat ng kaso ni Alice Guo ay sa Pasig RTC na ihahain? Magandang umaga, Ella. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi na nga lang yung human trafficking na kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo mula sa Capas Tarlac ang pinayagan ng Korte Suprema na ilipat sa Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., ang basa nila sa kautusan ng kataas-taasang hukuman na lahat ng mga posible pang ikakaso kay Guo at iba pang akusado ay ililipat din sa Pasig RTC. Kabilang sa mga inaasahang sasampa kay Guo na kaso na ngayon ay pending paela dito sa DOJ ay ang money laundering, tax evasion complaint. Ang kasong qualified human trafficking ay naisampa na kahapon sa Pasig RTC. So mukhang yung money laundering natin sa Pasig din at yung mga susunod pang mga kaso bukod sa human trafficking at money laundering, mukhang sa Pasig na din natin ihahain. Ella, kamakailan ay pinagbigyan nga ng Supreme Court ang hiling ni Justice Secretary Crispin Rimulya na ilipat ang kaso ni Guo sa Capas Tarlac dito sa Maynila. Ito ay para masiguro ang integridad ng proseso ng kaso at maiiwasan na magkakaroon ng biases sa paglilitis nito. Binigyang diin pa ng DOJ sa pamamagitan ng paglipat ng mga kaso ni Guo ay magkakaroon ng neutral na venue hinggil dito. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Bumuo na ng special tracker teams ang Philippine National Police o PNP upang hanapin si Attorney Harry Roque na pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom. Samantala, hinamo naman ng Quadcom chairperson si Roque na magpakalalaki at humarap sa 4 House panels. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inanunsyo ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na bumuo na ng Special Tracker Teams sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang hanapin si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Ito ay matapos i-cite in contempt muli ang abogado ng House Quadruple Committee dahil sa pagpalyang isumite ang financial statements kaugnay ng kanyang korporasyong hinihinalang may kaugnayan sa illegal POGOs. Ayon kay Police General Marbil, handa ang pambansang pulisya na ipatupad ang direktiba ng Kamara. Yun po ang hinahanap po natin. We cannot promise but all effort po ng ginagawa po ng all law enforcement, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po nito. Bukod sa PNP, tumutulong din sa paghahanap kay Roque ang National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Hinamo naman ng Quadcom chairperson si Roque na magpakalalaki at humarap sa 4 House panels. Ito ay sa halip na sa social media i-anunsyo ang kanyang mga hinaing laban sa mga kongresista. Dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapagdebate dyan sa social media. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal POGO. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Kung talagang umiiwas siya na siya ay pumunta dito sa Kongreso, alam mo may presumption ang lagi yan kapag evasive ka and then you're trying not to
accede to the request of the Quadcom regarding the alam mo kasi simple lang naman yung hinihingi ng Kongreso yung aming committee. Yun lamang mga dokumento pertaining to the income tax return. Lahat naman tayo nagbabayad ng income tax, and also yung ating pong SALN. Pumalag naman ang mga kongresista sa alegasyon ni Roque na power tripping ang Quadcom. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw ng sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power trip yung mga members You have to remember that it is included in the rules of the House of Representatives. And nakikita mo naman that they are really violating by evading our questions and lying in front of all of us. What will happen to all these investigations? People will not believe us anymore. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga Quadcom chairs? Diba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Araw ng Webes, September 19, isasagawa ang ika-6 na public hearing ng Quadcom kung saan tatalakayin ang issue ng illegal pogos at extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling iginiit ni Atty. Harry Roque na political harassment lamang ang ginagawa sa kanya at wala siyang kinalaman sa pogo sa bansa. Anya, malinaw sa pagdinig ng Senado kahapon, September 17, sa testimonya ni Kath Salazar na sekretarya ni Alice Guo na hindi nito kilala si Roque. Nauna nang sinabi ni Cassandra Leong, kinatawan ng Lucky South 99, na hindi nito abogado si Roque. Kasalukuyang hinahanap ng House Quad Committee ang dating takapagsalita ng Pangulo matapos nitong hindi isumite ang dokumento kaugnay sa kanyang mga ari-arian. Itinakda sa October 10, 2024 ang job fair para sa mga empleyadong mawawalan ng trabaho dahil sa total pogo ban sa bansa. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mahigit 19,000 manggagawa ang maapektuhan ng pagsasara ng mga kumpanyang ito. Inaasahang makikilahok ang nasa 70 employer sa job fair na gaganapin sa Ayala Malls, Manila Bay sa Parañaque City. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na maaaring sa head office sa Maynila ihain ang reklamong obstruction of justice na planong isampa ng Philippine National Police laban sa mga umunay nagkanlong kay Apollo Kibuloy. Samantala, umaasa naman si Atty. Torreon na abogado ni Kibuloy na magiging patas ang DOJ sa paghawak sa reklamo. Narito ang report ni Dante Amento. Nag-usap na ang Department of Justice o DOJ at Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng posibleng pagsasampa ng reklamong obstruction of justice sa DOJ head office sa umano'y mga nagkanlong kay Apollo Kibuloy. Kung gusto nilang ituloy ang kaso na yan laban sa mga nagkanlong kay Pastor Kibuloy, maaari nilang ihain dito yan sa head office. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., buong bansa ang sakop ng kanilang mga piskal o state prosecutor pagdating sa investigasyon. Kaya kahit sa ibang lugar nangyari ang krimen, ay maaaring gawin dito sa Manila ang preliminary investigation. Pangalawa, may department order na na yung mga kasong ihinain laban kay Secretary Abalos at sa mga PNP sa Davao ay linipat na dito sa NCR. Ayon naman kay Attorney Israelito Turrion, abogado ni Kibuloy, may kapangyarihan partikular ang Justice Secretary na gumawa ng hakbang kapag nakita niyang maapektuhan ang proseso ng hustisya. Umaasaan niya sila na maging patas ang kalihim kaugnay sa mga kasong dadalhin sa kanyang tanggapan, kabilang na ang nasabing kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Civil Security Group na mayroong bine-verify na mga pangalan ang Firearms and Explosives Office sa gitna ng ginagawang investigasyon sa sinasabing Angels of Death. Ang request kaugnay sa verifikasyon ay nagmula sa Davao City Police Office. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live.
Lea, ano yung detalye nitong verification na ginagawa ng CSG ukol sa sinasabing Angels of Death? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Umuusad na nga ang verifikasyon ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO sa ilang pangalan na ipinadala ng Davao City Police Office. Ito ay may kaugnayan naman sa isinasagawang investigasyon sa tinatawag na Angels of Death ni religious leader Apollo Kibuloy. Bagamat hindi tinukoy kung ilang pangalan ang kasama sa request na i-verify, sinabi ni CSG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Golciano, na mayroon na silang nakita na mayroong mga permit at mayroon ding walang nakitang record. Hindi rin kinumpirma ni Golciano kung pulis o retiradong pulis o militar ang mga ito. Nauna nang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na may listahan na ng ilang miyembro ng Angels of Death ang Police Regional Office 11 at ipapa-verify nila ito sa FEO kung may mga baril ang mga ito. Itiringgan naman ng kampo ni Kibuloy ang aligasyon na may private armed group ang leader. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagkausap na ang Department of Transportation at si Senate President Cheese Escudero kung saan natalakay ang pagpapalawig ng after-sales sa mga modernong PUV na ipinapalit sa mga tradisyonal na jeep. Bukod dito, hinimok din ng Senate President ang DOTR na dagdagan ang effort para kumbinsihin ang mga tsuper na makiisa sa modernisasyon. Mula sa San Juan City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ba yung napag-usapan ng DOTR at ni SP Escudero sa after-sales ng mga modernong PUV? Aga, magandang tanghali. Doon nga sa opisyal na pahayag ni Senate President Cheese Escudero, sinabi nito na hinihikayat niya ang Department of Transportation o DOTR na pag-aralan yung pagbili ng mga kooperatiba ng modern jeep at yung after-sales service na ibinibigay naman ng mga manufacturer. Layo nito na huwag maging pabigat sa mga operator at driver ang mga modernong public utility vehicle at matiyak na tatagal ang mga sasakyan. Sa panayam naman natin kanina kay DOTR Undersecretary Andy Ortega na kasama sa pagpupulong kahapon, kinumpirma nito ang paghikayat ni Senator Cheese Escudero. At sa ngayon nga, anya, meron ng department order ang binabalangkas kaugnay sa after-sales service ng mga modern PUV at nasa final stage na ito. Ayon sa DOTR, nais nilang gawing 15 years ang after-sales service na ibibigay ng mga supplier o manufacturer sa mga kooperatiba. Dagdag ni Yusek Ortega, batay sa natatanggap nilang ulat, may mga kooperatiba ang nahihirapan na makakuha ng mga pyesa at kakaunti pa lang ang mga technician o mekaniko ng mga modernong PUV dito sa Pilipinas. Bukod dito, Aga, sinabi din ni Senator ni SP Cheese Escudero na dapat walang maiwan na mga tsuper sa pagsusulong ng Public Transport Modernization Program o PTMP. At ayon sa DOTR, patuloy pa rin naman nilang hinihikayat sa ngayon ang mga individual na operator na sumama sa modernisasyon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Muling nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa lahat ng mga Pilipinong mangingibang bansa na magparehistro na para makaboto sa halalan sa susunod na taon. Maaari mag-register bilang overseas voter hanggang September 30 sa mga local field registration centers na malapit sa kanilang lugar. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa COMELEC website at i-click ang overseas voting. Nasilip sa plenaryo ng Kamara ang hiling na confidential funds ng Office of the Ombudsman para sa 2025. Sa orihinal na panukala ng tanggapan, mahigit 115 million pesos ang hiling para sa confidential funds. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
51 million pesos ang inirekomenda ng Department of Budget and Management na confidential funds para sa Office of the Ombudsman sa taong 2025. Halos kalahati ito ng 115 million pesos na orihinal na nirequest ng Ombudsman. Ang halagang ito nasilip sa plenary debate sa Kamara. Paliwanag naman ng sponsor ng proposed budget ng Ombudsman, ito ang panukalang budget dahil batay sa kasaysayan, mas mababa ang panukalan ng Department of Budget and Management sa original proposal. Bakit kaya ganong kalaki po yung pinropose ng Ombudsman, Mr. Speaker? 115 million. Ito po yung proposal ng Ombudsman. Pero ang nasa NEP ay 51.4 million. So, bakit po kaya ganito kalaki ang ipinropose ng Ombudsman? Kami po, ang decision talaga natin, ang position talaga natin ay i-abolish ang confidential funds, ilagay ito doon sa mga item like yung miscellaneous, yung MOOE, ilagay yan doon sa dito sa extraordinary expenses na magiging transparent po. Ito po yung proposal ng Ombudsman. Alam naman po natin na pag yan ay nilagay sa DBM, babawasan po nila yan, no? Imbis na dagdagan po nila yan. So kung ito po ay matupad, Mr. Speaker, ay maaaring ilagay po ito sa MOOE upang makatulong din naman sa mga pangangailangan ng ating Ombudsman. Ngayong taon, 1 million pesos ang halaga ng confidential funds na nakalaan sa Ombudsman. Ayon naman kay Ombudsman Samuel Martires, walang problema para sa kanya kung magkano ang ipagkakaloob ng Kongreso na confidential funds para sa susunod na taon. In fact, it was saying na kung magkano lang ibigay nyo, okay lang sa amin. Kahit may binabantayan kaming kaso na importante, hindi ganun ka sabihin, hindi namin kailangan ganun kalaking pera. Para sa taong 2025, 5.8 billion pesos ang proposed budget ng Office of the Ombudsman. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala sa kapapasok lamang na balita, kinumpirma ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez na nag-expire na ang kanyang termino at ito ay effective immediately. Pinasalamatan naman ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataon na ibinigay sa kanya na makapagsilbi sa administrasyon sa loob ng mahigit 1 taon sa kanyang posisyon. Umaapela ang ilang grupo ng mga hog raiser na dapat nang madaliin ang pagbibigay ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ito nila ay dahil sa pagdami ng mga baboy na naapektuhan ng nasabing sakit. Ngunit ayon sa Department of Agriculture, talagang kinakailangan munang dumaan sa ilang proseso bago ipamahagi ang mga bakuna. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Positibo kung tingnan ng Department of Agriculture ang ginagawang controlled vaccination ng gobyerno laban sa African Swine Fever o ASF. Tulad kong veterinaryo, ang hinahanap ko kasi merong immune response yung mga baboy na babakunahan. So, it makes me more positive na itong programang ito ng gobyerno ay makakatulong sa laban sa ASF. Ngunit sa kabila nito, umaapela naman ang ilang grupo ng hog raisers sa sistema ng pagbibigay ng mga bakuna kontra sa nasabing sakit. Anila mabagal ang rollout ng ASF vaccine, kaya dapat gawin na itong malawakan upang mabilis na maagapan ang pagdami pa ng mga baboy na naaapektuhan. Kailangan na i-roll out na hindi for controlled vaccination, kundi for commercial use. Dahil sa dami na nga ng nagdurusa sa tinamaan ng ASF, ang iba'y talagang bankrupt, ang iba'y talagang hindi mo may larawan ang kanilang pagkalungkot at pagkabigo sa kanilang hanap buhay. Sa madalit sabi, hindi ito pwede ng
Ang tawag namin sa Batangas ay chane-chane, yung dahan-dahang rollout. Ang kailangan natin ay mabilisang mabakunahan ang mga baboy sa buong bansa. Hindi na nila kailangan ng marami pang testing para mapatunayan na epektibo ang bakuna. Taong 2023 pa lang ay napatunayan na ng mga sumubok ng AVAC vaccine na mabisa ito at ligtas gamitin. Ang tingin ko, yan yung kanilang normal procedure na sinusunod. Ay ang sitwasyon ay abnormal. So dapat ang iyong aksyon abnormal din. Napakasimple. Maging practical tayo. Hindi bali sana kung sa isang araw ang nawawala ay 1 milyon ay sa nangyayari sa industriya. Ay anong sequencing ang pinagsasabi mo riya? Ay dapat aksyonan mo kung ano yung aktual na nangyayari. Kung wala pang namamatay na baboy, yan, gawin mo lahat. Dinipensahan naman ito ni Agriculture Assistant Secretary Constante Palabrica. Sinabi niya na kailangan talaga na masunod ang ganitong mga proseso kahit maging sila ay gusto na rin talagang mapabilis na maipamahagi ang nasabing mga bakuna. Alam mo, ang FDA ang nagbigay ng monitored release. At dapat respetuhin din natin dahil kapwa branch natin yan ng gobyerno. Ninanais ng FDA na makita yung gene sequencing na ito bang bakunang ito ay magpapalitan nyo kapag pinakuna mo sa baboy. So, kailangan din natin sundin yun. Kung mainit kayo, mainit ako na kung pwede nga, paspasan na natin. Pero meron tayong sinusunod na regulasyon para hindi tayo makakuha ng pula sa mga tao na hindi naniniwala sa bakuna. Sa ngayon, umaasa ang Department of Agriculture na sa darating na Oktubre ay maipamahagi na nila ang 150,000 doses ng ASF vaccine sa mga lugar na apektado ng sakit. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o PSP ang siyam na baybayin sa bansa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, hindi ligtas kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa Zumariaga Island, Daram Island, Carigara Bay, Dumangkilas Bay, coastal waters ng Tungawan, Cambatutay Bay, Irong-Irong Bay, Maqueda Bay at Matarinaw Bay. Ligtas namang kainin ang isda, pusit, ipon at alimango mula sa mga lugar na nabanggit kung ito ay sariwa, hinugasang mabuti at tinanggal ang mga lamang loob bago lutuin. Nagpaalala ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa kanilang mga miyembro na sakop ng coverage ang sakit na dengue at leptospirosis. Ang paalala ng PhilHealth ay sa gitna ng dumaraming bilang ng mga nagkakasakit, bunsod ng kagat ng lamok at ihi ng daga. Sa ilalim ng PhilHealth Benefit Package, nasa 13,000 pesos ang pwedeng i-avail para sa dengue fever, habang nasa 16,000 pesos naman ang sa dengue hemorrhagic benefit package. Samantala, para naman sa mga pasyenteng infected ng leptospirosis, maaaring mag-avail ng benefit package na aabot sa 14,300 pesos. Inihayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailibre na rin ang working class sa hospital bills. Bukod pa ito sa indigent population o ang mga walang kakayahan na makapagbayad sa ospital. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok Live. Nel, kailan naman posibleng ipatupad itong free hospital bills sa working class? Yes, Aga, hindi alam ni Health Secretary Teodoro Herbosa kung ito ay maipapatupad niya. Pero ayon sa kanya, pipilitin niyang maisagawa ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na mailibre na rin sa hospital bills ang mga tinatawag na working class o yung mga may trabaho. My problem is kayo, the working class. Kasi kayo, yung out of pocket nyo, nandoon pa rin. Kasi when you go to even a public hospital, a social worker will evaluate you and say, you have income, you can pay. So yun ang goal ko. My goal at the end of my term, na sana pati yung out of pocket, actually sinabihan ako ng president, ang gusto niya, lahat ng public hospital libre. Kahit na sinong pumunta doon. Sa kasalukuyan, ang poorest of the poor o ang mga pinakamahihirap ang nakikinabang sa zero billing sa mga ospital ng gobyerno sa ilalim ng Universal Health Coverage. Ayon kay Secretary Herbosa, kung ito ay may sasakatuparan, magiging katulad dito sa panahon ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na libre ang lahat ng serbisyo sa mga public hospital. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Hindi lamang ang mataas na aktibidad ng Bulkang Canlaon ang hinaharap ngayon ng Canlaon City dahil maging ang masamang panahon ay nakakaapekto na rin sa pamumuhay ng mga residente rito. Naritong report ni Gladys Toabi. Tuloy-tuloy na nakararanas ng malakas na pag-ulan ang Canlaon City. Dahilan para isuspende muna ni City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pasok ng mga estudyante at matiyak ang kaligtasan ng mga naninirahan dito. Nagdulot rin ang masamang panahon ng ilang insidente ng landslide sa lungsod. Test of faith at leadership kung ituring ng alkalde ang mga panahong ito dahil direktang apektado ang lungsod ng aktibidad ng bulkan at masamang lagay ng panahon. Honestly, as the father of the city, you have to be a good manager. No, you have to conserve your resources, or you have to make your resources be prolonged as much as you can. Now, as of now, the strategy is we are only utilizing our quick response fund, no, as to 1/4 of our quick response fund, no, is being utilized. And also we are tapping to the regional DSWD, national offices, no, to get, no, financial cash assistance such as AKAP. Just like right now, we are being promised by the regional director under, of course, the administration of PBBM, that they will give the amount of 15 million to Canlaon City intended for rice assistance. Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga residenteng inililikas dito sa Canlaon City dahil bukod sa aktibidad ng bulkan, apektado rin ang lungsod sa nararanasang malakas na pag-ulan. At di maiwasang mag-alala ng mga residente, lalo't hindi nila alam kung kailan maibabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa kasalukuyan, mayroong 876 individuals, katumbas ng 275 families, ang inilikas na mula sa kani-kanilang tahanan sa lungsod. Sa bilang na ito, 333 individuals o 275 families ang inilikas dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga evacuee tulad ng bigas at food packs. May financial assistance na ring ipinamahagi sa mga magsasakang inilikas. Bagaman pinagsisikapan ng LGU na matugunan ang pangangailangan ng mga residente, hiling ng mga evacuee ay makabalik na sana sila sa kani-kanilang mga tahanan. At sakaling may pinansyal na ayudang madaragdag, ay malaking tulong na rin sa kanila, lalo't ilang araw na silang hindi nakapaghanap buhay dahil sa sitwasyon ng lungsod. Mga po nung tamig tabang, sa gusto lang nga mo tabang po na mo din nga nag-evacuate para po nga halos po tanan mahatagan po og bahin kay actually dili magini maingon jud nga masuplayan jud tanan kay tungod sa kadaghan kay 5 ka barangay jud ni ang nag-evacuate. Daghan man jud mi nga nag-evacuate mao na gusto namong ipaabot nga og kinsay gusto nga motabang namo
andam ka jud mi nga modawat og bisan sa ilang panghatag. Ginapaabot na nakon sa ilan ni Mayor, sa congressman namon nga bisag kabudlay, bisag nagaulan. Nagkadto gid diri sa amon kag nagbuli gid sa amon tanan-tanan nga mga kinahanglanon diri. Upod man sa mga taga DSWD nga nagbuli gid sa amon, salamat gid sa inyo, ma'am. Kung wala ka mo, wala magid kami sang may mahimo diri. Kay maano lang man kami diri kung wala sila nagbulig sa amon. Ginapasalamatan ko gid sila tanan kay sa mga kuyog man ako nga nag-evacuate. Maghalong lang kita sa lakat sa panahon kung saan o sila ni Mayor magsugot nga magpuli. Kami mapuli na gid unta kami kay hindi biya lalim diri, budlay gid pud baya. Nya sila nahasol pud mga taga DSWD sa amon. Kay tanan namon kinanglanon sila man gakopira bisag gaulan. Gabuli gid sila wa gikan gipabayan. Sa mga naging aktibidad ng bulkan, nagresulta ito ng ashfall, dahilan para maapektuhan ang pinagkukunan ng inuming tubig sa ilang bahagi ng Barangay Pula. Bilang tugon, may rasyon ng tubig o potable water na ginagawa ang LGU. At bilang paghahanda sa mga susunod pang aktibidad ng bulkan, may mga sasakyan nang nakahanda sa mga barangay sa Canlaon City. Mga light o small vehicles lamang ito para mas mabilis na makaalis sakaling kakailanganin na ang paglikas. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng search and retrieval operation sa nawawalang engineer at aide nito na nalunod sa Angat River kahapon. Nanawagan na rin ang mga rescuer sa mga kalapit na lugar na ipagbigay alam agad kung may makita silang katawan na nakalutang sa ilog. Mula sa Bustos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na yung isinasagawang search and retrieval operation? Nahanap na ba yung mga nalunod? Aga, kapapasok lang na balita sa mga oras na ito ay kakukuha lang ng isa sa mga biktima ng pagkalunod at hindi pa tumatiyak kung ito yung engineer o ito yung aide na nakuha lang dito sa aking tagiliran at sinakay na nga ito sa rubber boat at maya-maya lang ay isasampa na nga at matutukoy na kung sino yung isa sa mga nakuha nilang bangkay. Search and retrieval na ang ginagawa ng Baliwag Rescue personnel ngayong araw para makita ang mga labi ng dalawang biktima nga na kahapon pa ay pinaghahanap na matapos na malunod sa Angat River. Ayon kay Greg Santos, head ng MDRRMO sa bayan ng Baliwag, masyado nang malalim ang tubig at may mga bahaging malakas ang agos ng tubig kaya hinihinala nilang tinangay ang mga ito. Kinilala ang mga nasawi na sina Engineer Rosane Limos, isang surveyor sa lugar at residente sa probinsya ng Pangasinan. Kasama nito ang survey aide na si Dave Mangakas, residente sa San Ildefonso, Bulacan, na pawang empleyado ng CM Pancho Construction. Ayon sa MDRRMO, Baliwag, plano nilang magpalipad nga ng drone para sa mas malawak na paghahanap. Sa ngayon po, yung mga especially yung fragment po galing sa provincial at ito, Bustos. Yung mga tropa natin, still monitoring sila, yung iba sumisisid na po yung area kung saan po huling kinakitaan. Maya-maya po, nag-prepare po yung drone natin para po baka lumutang na o makita po. Ayon sa MDRRMO, inaasahan na nilang lulutang nga ang mga labi pagkatapos ng 2 o 3 araw. Isa rin sa tinitingnan nilang baka posibleng natabunan ng mga ito ng damo o dawag sa gilid ng ilog. Panawagan ng MDRRMO sa officer, sakaling may makita na nakalutang na bangkay sa ilog ay agad na sanang ipagbigay alam sa mga munisipalidad at agad na tugunan ito ng agarang aksyon ng mga rescuer. Aga sa ngayon nga ay kung nakikita ko doon lang sa aking harapan ay naisampa na nga mula doon sa rubber boat at isinampa na yung mismong isa sa mga nakuha na mga bangkay na nalunod dito sa Angat River at maya-maya lang ay alamin natin kung sino yung nakuhang bangkay, kung ito ba yung engineer o aide na nalunod nga kahapon dito sa Angat River. At yan mo yung latest live, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres.
Samantala, alamin natin ang latest sa Bagyong Helen. Narito po ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update sa Bagyong Helen at sa ganun din po sa Southwest Monsoon. So, si Bagyong Helen ay nasa right corner po ng Philippine Area of Responsibility at yung makikita malayo ang si Helen sa ating bansa. Pero nasa loob po siya ng ating PAR. Kasalukuyan, nasa 1,060 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Isa siyang tropical storm na kung saan ang lakas ng hangin ay umabot sa 85 kilometers per hour at pagbukso nasa 105 kilometers per hour. Samantala, itong si Bagyong, si Hener, ay tuloy na pong lumalayo sa ating bansa. Nasa layong 645 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. So yun yung makikita, wala na itong epekto sa ating panahon, si Hener. So bakit tayo nakakaranas ng pag-ulan? Dito sa Metro Manila, maulap at may mga kanina po biglang buhos na ulan. Dahil po yan sa Southwest Monsoon na hinahatak o pinapalakas ng dalawang bagyo. Yung Southwest Monsoon, naapektuhan ang Southern Luzon hanggang Mindanao. Sa kasalukuyan, wala po na nakikitang namumuong LPA o panibagong bagyo na posibleng pumasok sa PAR within 3 days. So sa ating forecast track, so napakabilis ang inaasang pagkilos ni Helen. At nandito po siya kasalukuyan at posible pong mamayang gabi around 8 p.m. nasa labas na ng PAR ang Bagyong Helen. So sabihin po ay ngayong araw o ngayong gabi inaasa po natin na nasa labas ng PAR ang Bagyong Helen patungo sa China. So kaninang 11 o'clock, ngayon po, nag-issue po tayo ng weather advisory patungkol sa mga pag-uulan dulot ng Southwest Monsoon. Ngayong araw, may inaasahan tayong heavy to intense na pag-ulan kung saan ang dami ng ulan ay mula 100 hanggang 200 millimeters. Ang mga lugar po na sa ilalim nito ay Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Samantala, yung moderate to heavy rains, ngayong araw may inaasahan sa Metro Manila, Pangasinan, Batangas, Cavite at nalabing bahagi ng Mimaropa. Bukas, araw ng Huwebes, ito yung bukas po ay nasa labas ng PAR ang bagyo, si Helen. Pero may nasa pa rin tayong pag-ulan dulot ng habagat na napalakas ng bagyo. Bukas, may nasa tayong moderate na heavy rains sa Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, at Pangasinan. So, inulit po namin na dahil sa mga pag-ulan na inaasa po natin ngayon at bukas, ay may bata pa rin po ng landslide at flash flood, lalo na po sa mabababang lugar, malapit sa ilog at malapit din po sa kabundukan. So mag-ingat po tayo at sa mga lugar na akin nabanggit. Sa lakas ng hangin naman, ito'y dulot ng Southwest Monsoon. Yung pamisa-misang malalakas ang hangin. Ngayong araw, mararanasan po natin sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So, ibig sabihin, halos bumansa ay makakaranas ng pamisa-misang malalakas na hangin. Bukas, minasaan pa rin tayong pamisa-misang malalakas ng hangin sa Ilocos Region, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Islands Region at Zamboanga Peninsula. Dahil dito, kanina ng alas 5 ng umaga, nag-issue tayo ng gale warning dahil may naasahan tayong matataas na alon, ang kusaan ang taas ng alon ay aabot ng halos 5 metro.
So yun yung makikita sa ating mapa, yung naka-red, yun po yung nasa ilalim ng gale warning. Ang mga lugar po ay sa western coast ng Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, northwestern coast ng Aklan at Antique. So sa mga katuwid po, bawal pong pumalaot ang ating mga kababayan sa lugar nito dahil sa ano po yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa matataas ng alon. So yan ating updates sa ating binabantayang bagyong Helen at southwest monsoon. Next ating press briefing po maya pong 5 p.m. Thank you po at mag-ingat po tayo. At yan po ang latest sa ating lagay ng panahon. Manatili po kayong nakatutok sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at DOST Pag-asa para sa iba pang mga update kaugnay sa bagyong Helen. Dumalo ngayong araw si Vice President Sara Duterte sa inilunsad na investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggastos ng pondo ng Office of the Vice President sa mga nakalipas na taon. Pinangunahan ang komite ni Manila 6th 3rd District Representative Joel Chua. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, ano na ang mga napag-usapan dyan sa isinasagawang investigasyon ng Kamara sa budget spending ng OBP? Aga, inulunsad ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig kaugnay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano patungkol sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang panukalang budget, gayon din ang mga paggastos ng tanggapan sa mga nakalipas na taon. Pinangunahan nga ang komite ni Manila Representative Joel Chua na kilalang kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang pagdinig ay upang imbestigahan din yung mga questionableng paggastos ng pondo ng OVP, partikular na ang mga paggastos na may findings o sinita ng Commission on Audit o COA. Pasado 10:00 ng umaga nang dumating dito sa Kamara si Vice President Duterte at personal na humarap sa House panel. Ilang minutong naudlot ang pagdinig matapos tumanggi ni VP Duterte na manumpa bilang resource person. Tumanggi si VP Duterte na manumpa dahil sa anya hindi siya testigo o witness kundi isang resource person sa pagdinig in aid of legislation. Sinuportahan ito ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at iginiit ang desisyon ng Korte. Hindi na pinilit ng komite si VP Duterte na mag-take ng kanyang oath o panunumpa. Sa kanya namang pahayag sa harap ng House panel, iginiit ni VP Duterte na wala itong ginawang mali at kung may irregularidad o katiwalian man sa paggastos ng pondo sa kanyang tanggapan, dapat ay sa Korte ito dinidinig. Anya, well-funded at coordinated ang inilunsad na legislative inquiry ng Kamara at ang layon anya ay bahira ng kanyang pangalan at pigilan siya sa anumang political plan nito. Dagdag pa nito, hindi budget ang punteriya ng Kamara kundi ang makalikha umano ng kaso para sa kanyang impeachment. Paninindigan ni VP Duterte, hindi niya papahintulutang maging subject siya ng anumang inquiry. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests.
Aga, sinubukang pigilin ang pagdinig ni Sagit Party List Representative Rolando Marcoleta, kilalang kaalyado ni VP Duterte dito sa Kamara. Subalit noted lamang ito ng House panel at ipinagpapatuloy pa rin ang interpellation o pagtatanong ng mga kongresista sa iba pang dumalo ng pagdinig gaya ng mga kawani ng Department of Budget and Management at Commission on Audit kung saan tumutok yung pagtatanong sa issue ng confidential funds ng OVP noong 2022. Mga bandang alas 12 naman ng tanghali nang nagpaalam si VP Duterte sa House panel na alis na sa pagdinig at pinayagan naman ito ng House Committee Chairperson na si Manila Representative Chua. Nagpaunlak din ng panayam sa atin sa mga tauhang media si VP Duterte at abangan ng ating mga kasambahay ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo mamaya sa ito ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coles. 226 na mga tao ang nasawi sa matinding pagbaha at mudslide sa Myanmar bunsod ng bagyong Yagi. Batay sa military government, halos 80 pa ang nawawala. Nagbabala naman ang United Nations na mahigit sa 250,000 tao sa Myanmar ang nangangailangan ng pagkain, tubig na maiinom, matutuluyan at damit. Sa Northern Vietnam, Laos, Thailand at Myanmar, mahigit sa 500 tao ang pumanaw dahil sa pananalasa ng bagyo. Hindi sangkot at wala ring kinalaman ang Estados Unidos sa mass explosions ng pagers na ginagamit ng Hezbollah sa Lebanon. Ito ang mariing pahayag ng US State Department kasabay ng panawagan sa Iran na magpigil sa gagawin nitong pagresponde. Nangyari ang pagsabog ilang linggo kasunod ng private diplomacy ng Estados Unidos upang maiwasan ang isang matinding Iranian retaliation laban sa Israel dahil sa pagkasawi ng Hamas political chief na si Ismail Haniyeh. I can tell you that the U.S. was not involved in it. The U.S. was not aware of this incident in advance, and at this point, we're gathering information. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 2 na nagsasabi, "Siyang lumalakad sa kanyang katwiran ay natatakot sa Panginoon. Ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.